may misyon sa ganung chapter, tatakbo pa po siya doon. Kaya po kung minsan sinasabi po niya pwede po ba? Wala na po munang lalapit sa akin, wala munang magpapabendisyon, sapagkat may misyon po kami sa ganun lugar, kailangan ko pong makarating doon. Pero nasusunod ba yung kahilingan ng Apo Kunching? Kayo po makakasagot niyan. Kasi po kahit nakikiusap sa inyo, pumipila pa rin kayo. Bakit? Kasi po, ang feeling nyo, hindi ko po kayo masisisi kasi naging damdamin ko din yon. Ang feeling nyo kasi, pag hindi kayo nahawakan man lamang sa ulo ng Apo Kunching, hindi kayo magiging masayang uuwi. Tama po ba? Tama, yun po ba damdamin nyo? Kaya po, kuminsan po nalilate na dun sa misyon. Nag-i-start po usually ng 5 o'clock sa misyon, yung po yung oras ng pagsisimula. Minsan po nalilate na siya. Anong oras matatapos yung misyon? Matatapos po yun, mga 8, mga ganon. Tapos hindi naman siya agad makakauwi. Siyempre may mga tao pa ding lalapit sa kanya. Amen? Meron pa ding lalapit sa kanya. Siguro po makauwi man siya dito after the mission. Siguro po mga 9:30 or 10. Ayun, 10 o'clock. Nakita niyo po. Kaya niyo ba yun? Kaya niyo yun? Wala pong makakakaya nun. Subalit ang Apo Kunching, nagagampanan niyan lahat. Kasi ang nagahari sa kanyang nagbibigay ng lakas ay ang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po, kapag ang ginagawa mo, inilalaan mo para sa Panginoon, hindi po kayo mahihirapan. Hindi po kayo magugutom, pruweba. Yung iba po sa inyo, nagpupunta dito, hindi na halos nakakakain. Magkakapilang, kaprasong tinapay, tatakbo na dito. Kasi meron kayong minimiting mga upuan Amen? Kaya ayaw nyo magpa-late kayo, kasi baka yung iminimiti ninyong upuan, hindi nyo na maupuan. Kaya kahit walang masyadong laman ng inyong tiyan, binibigyan nyo ng prioridad ang makapunta dito. Ngayon, anong oras tayo umuwi? Mga before 4 o'clock na. Ang tanong ko, ginugutom ba kayo? Kumakalamba tiyan ninyo, kumukulo ba sikmura ninyo? Bakit? Sapagkat binubusog na ng banal na Espiritu ang inyong kaluluwa at kasabay ng kabusugan ng inyong kaluluwa ay ang kabusugan ng inyong tiyan. Sino kumilos? Banal na Espiritu. Pinakita ko lang po sa inyo ang gampanin ng ating mahal na Apo Kunching na hambing sa ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo na talagang nagmithiding mapahinga, subalit hindi naganap sapagkat siya ay patuloy na sinusundan ng maraming tao. Hindi ka makakahindi sapagkat ang nararamdaman mo, yung awa at habag mo sa mga taong nagmimithi na makarating sa'yo, nagmimiting madaitan ng palad mo, nagmimiting makausap, nagmimiting mabendisyonan, yan po ang minimithi ng tao. Mga kapatid, upang ganap nating maramdaman ang awa at habag ng ating Panginoon, kailangan din po natin ang kapahingahan. Kung ang ating katawan lupa ay napapagal, ganun din po ang ating espiritu napapagal din. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Paano napapagal ang katawan lupa? Pag overwork ka, na yung buong maghapon mo, inuubos mo sa katatrabaho. Paglilinis, paglalaba, paghahanap buhay, at the end of the day, ang sakit ng paypay ng ating katawan. Ang sakit ng likod natin, mula dito sa spinal cord, pababa dito sa balakang, parang ngawit na ngawit. Subalit, ang kapaguran ng katawan lupa, madaling mapawi. Sa paanong kaparaanan? Mahiga ka lang, nawawala na. Amen? Mamahinga ka lang, nawawala na. Paano naman yung espiritu nating napapagal sa kagagawa natin ng kasalanan? Paano yan mamamahinga? Paano yan papamahingahin? Ako po, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat po ng binanggit ko, nangyari po sa akin yan Subalit, dumating ang takda sa buhay ko na tinawagan ako ng Panginoon upang ako'y anyayahan niya na mamahinga
na raw ako. Hindi sa kamatayan ha, kundi kapahingahan ng espiritu, kapahingahan ng katawan lupa. Paano po naganap yon? Katulad din po ninyo akong tagasunod, kung saan nanduroon nakahayo ang banal na imahe ng Divine Mercy at mahal na ina, sumusunod ako. Mayroon po kaming isang alagad na nagbendisyon sa akin. Nagbebendisyon na po ng mga alagad eh. Ayan po sila Tita Ana, nagbebendisyon po dati yan. Ngayon din po pwede silang magbendisyon, kaya lang po merong mga nagiging hadlang, may anak na malikot na inaalagaan na baka habang nagbebendisyon yan siya, kalabitin sa ng kalabitin dito sa bilbil niya, hindi na siya makapag-concentrate sa pagbebendisyon niya. Pero sila'y binigyan din ng karapatan ng banal na espiritu. Alam niyo po, hinana po ako nung kapatid kong alagad na yon. Mission po yun sa Malolos eh. Hinana po ako. Nakita po niya ako na nakaupo sa isang table kasama ng mga tagasunod. At paglapit po niya sa akin, sabi po niya sa akin, alam ko po nakadaloy na espiritu sa kanya eh, nandirito ka pala. Hinahanap ka ng espiritu sapagkat may mensaheng nais ipabatid sa'yo. Nagtiwala po ako na ginagamit siya ng banal na espiritu. Alam niyo po, tumayo ako. Lumapit ako sa kanya. Nilagyan po niya ng tissue yung palad ko. Siguro po mga ganyang kakapal na tissue yung nilagay niya sa palad ko. At ang mensahe niya sa akin, simula sa araw na ito, pagpapahingahin ko na ang pagal mong katawan at ang pagal mong espiritu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun na po ang naging pasimula upang makarating ako dito. At katulad ninyo, nakikinig ako ng mensahe, wala akong kamalayan, kumikilos na pala ang awa at habag sa akin ng Panginoon, unti-unti po nakadama ako ng kapahingahan. Sapagkat sa dating buhay, ang utak na ito overuse. Inaamin ko po, salamat sa Ama, binigyan pa niya ako ng pagkakataon. Kung hindi po niya ako tinawagan, pag na-overuse ang utak na ito, baka makatulad din po ako ng iba na nakalawit ang dila, tumutulo ang laway, naninigas ang dila, naninigas ang panga. Overuse na eh. Yung mga ugat magkakakonekta eh. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. May awa at habag siya. Kaya hindi niya pinahintulutang maganap sa akin yon. Naakay ako sa banal na lugar na ito, nakikinig ng mga aral niya at unti-unti kong naramdaman ang kapahingahan ng aking buong pagkatao inside and outside. Mga kapatid, batid ko po, hindi lang po ako ang nakaramdam ng ganun eh. Hindi lang ako, ikaw din. Naramdaman mo na din ang kapahingahan ng pagal mong katawan, pagal na kaisipan, pagal na kaluluwa. At ano iyong naramdaman? Hindi ba? Unti-unti tayong nakadama ng kapayapaan ng kaisipan at kagalakan ng ating puso at kalooban. Na-relax na yung isip natin. Kaya yung mga, tawag dito, yung mga wrinkles, yung mga guhit na yan, hindi na nag-aabot-abot. Siguro po, sabi ko nga po sa sarili ko, kung naakay lang ako agad sa banal na lugar na ito at maaga ko naramdaman ang kapahingahan ng Panginoon, siguro po, konti lang po yung mga linya ko dito sa noo ko. Late na po yung mga wrinkles nandoon na pero meron po akong naobserbahan. Yung mga wrinkles, ano po ba nangyayari sa wrinkles habang tumatanda? Lumalalim, di ba? Lumalalim. Pero ako po, ito po yung na-observe ko. Yung mga wrinkles ko, hindi lumalim, kundi bumabaw ng kaunti. Sapagkat napigilan na ang malabis kong pag-iisip sapagkat ako'y pinahinga na mahinga na sa palad ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakasarap kapag ka nararamdaman mo ng pinamamahinga ka na ng Panginoon. Ano man po yung mangyari sa buhay natin, mga pagsubok, pagdalisay sa araw-araw, bet ganon, parang baliwala na. Bakit? Kasi nararamdaman mo na nakaupo ka o nakahiga ka sa kama ng Panginoon. Kaya po hindi na natin nararamdaman, hambing sa dating buhay na hindi mo pa siya kilala. Sa kaprasong strike ng problema, feeling mo, lupaypay ka na, gulapay ka na. Subalit, nang makilala natin ang Ama,
naramdaman natin ang kanyang awa at habag, kaya ang lahat, dumaraan lamang ang mga problemang ito na parang hangin. Na paglampas ng hangin, wala na yung mga problema. Tita Bea, totoo ba yan? Totoo po. Naranasan ko po iyan. Kasi po sa dati kong buhay, na hindi pa ako nagpapahinga sa kanyang mga palad, yung problema po na yan hanggang sa pagtulog ko, daladala ko. Hindi ako makatulog, talagang umiikil-kil sa isip ko yung mga problema. Ngayon po, hindi na. Kahit merong mga pagdalisay na pinagdadaanan, pinatutulog pa rin ng mahimbing ng Panginoon sapagkat ang kanyang awa at habag ay pinagkaloob na niya sa akin. Mga kapatid, mayroon po akong itatanong sa inyo, lalo na po yung mga dati nang nagpupunta dito. Unti-unti nyo na bang naramdaman ang kapahingahan mula sa Panginoon? Mahina po yata yung sagot. Parang si Tita Ana lang yung narinig ko. Naramdaman nyo na bang unti-unti? Hindi na kayo nai-stress? Hindi na kayo masyadong nag-iintindi? Na dahil sa dami ng problema, nag-iinit ang ulo, pati yung kasama sa bahay nadadamay? Hindi na tayo ganun ngayon. Sapagkat ipinadama na ng Panginoon ang kanyang awa at habag sa bawat isa sa atin. Kung ganun ka pa, I'm sorry to say, hindi mo pa ganap nararamdaman ang awa at habag ng Panginoon. Sapagkat kung ito'y nararamdaman mo na, pahinga na ang isip mo, galak na ang puso mo, at ang maghapon mo ay napagtatagumpayan mo sapagkat nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya yun po ang mithiin natin, para po magkaroon ng fruit, ng bunga, yung ginagawa nating pagpapagal na makarating dito upang makapakinig ng kanyang mga aral. Nawa po ang maging ending nito ay maramdaman ninyo ang awa at habag ng Panginoon. Sapagkat pag naramdaman nyo na ito, daig nyo pa ang tumama sa loto. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Ang sarap, po? Nabusog po ba kayo? Simula pa lang yan. Yan ay paunang panlasa at appetite na kaloob sa atin ng Panginoon. Ang sarap po, po? Yung bawat kataga, pag talagang tinanggap nyo, ninamnam nyo, napakasarap. Bumubuhay ng pag-asa, nagbibigay lakas, at nagpapalusog sa ating mga pananampalataya. Yun po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng tema at pagbabahagi ng ating mga kapatid dito sa harapan upang tayo ay busugin ng ating Panginoon. Amen? Ang ikalawang magbabahagi po ay isang kabataan, nasilayan ko po siya kanina. Ang ating pong tema ay awa at habag ng Diyos. Nung madama mong awa at habag ng Diyos, anong ginawa mo? At sa anong katatayuan ka, nilingap o nakita ng Diyos o nadama mo ang pag-ibig o ang awa ng Diyos? At yung unang katanungan, hambing ka ba sa tupang walang pastol o naghahanap ng pastol? Kahit saan po doon, basta nakapaloob yung awa at habag ng Diyos, maaari nating ipahayag. Amen? At isang kabataan po ngayon ang aking tatawagin upang ipahayag niya sa inyo kung paano nga ba niya nadama ang awa at habag ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay anak na Anghelo Lansangan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagandang tema, awa at habag ng Diyos. Na kung papaano nga sa bawat araw nakakamtan natin ito. Kung papaano tayo niya binubuhay sa bawat araw at kung papaano niya tayo binibigyan ng hininga upang atin itong malanghap ang hangin na kanyang handog. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awa at habag ng Diyos. Sa una ko pong buhay bilang kabataan, talaga po, sabi nga po niya, iiwan niya ang 99 at hahanapin niya ang nag-iisa. Amen po ba?
Sa pagkaligaw ko po sa mundo ng tao, napakarami ko pong natutunan. At doon po sa pagkaligaw ko po na yon sa mundo ng tao, doon po pinadama ng Diyos ang awat habag niya sa akin. Sapagkat ayaw niya akong manahan doon. Ayaw niya akong makumunoy. Ayaw niya akong malugmok sa dusa. At ayaw niya akong masadlak sa hirap. Amen po ba? Lahat po tayo binibigyan niya ng awat habag. Sino po ba ang di po nakadama ng awa niya? Meron po ba? Wala. Ngunit ang tao sinasabi sa kanya, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, bakit mo ako pinaghihirap? Ngunit kung iisipin lamang ng tao ang pinakamalalim na dahilan kung bakit yaon nagaganap, may nais lamang siyang ipatupad at pagganap na higit na ikagagalak niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awat habag ng Diyos, kailan ko po ba ito nadama? Nung sa bawat araw nga po nadadama ko, ngunit ito po, isang kaganapan po sa aking buhay. Na kung papaano nga po sabi ko sa kanya noon na may pinagdaraanan po na lumbay at hirap ng loob. Isang kaganapan po ang binigay niya sa aking patotoo. Ano po yaon? Habang ako po ay pauwi sa aming tahanan, naibahagi ko na po ito noon. Habang ako po ay pauwi sa aming tahanan, at lumbay na lumbay po ang puso ko, yaan po ang patotoo na ang Diyos ay taga-aliw. At ibibigay niya ang marapat para sa iyo upang makamtan mo ang kagalakan. Amen po ba? At yun nga po, pauwi po ako ng tahanan at lumbay na lumbay po ako. Sabi ko po sa kanya, ako po'y nakatingin sa kalangitan sapagkat ako po'y nakaupo sa likod ng tricycle. Sabi ko po sa kanya, Ama, kundi po kalabisan nitong aking hihilingin, maaari po ba kayong magpasilay sa akin ng kidlat? Sabi ko po sa kanya. At yun nga po, maliwanag po ang kalangitan noon at may mga bituin. Imposible pong kumidlat. Sabi ko po sa kanya, Ama, naglalambing po ako sa inyo, nais ko pong magalak, sabi ko. At doon ko po napatotohanan na, sabi ko nga po sa kanya, noong umpisa nga po na yaon, sabi ko, Ama, naglalambing po ako. At yun po, habang umuusad, mula po doon sa, pauwi na po ako noon, mula po doon sa Baliwag hanggang pauwi dito, nakatingin na po ako sa kalangitan at di ko na po inalis ang mata ko doon. At noon nga pong nakatingin po ako, sabi ko, ala, sabi ko, wala ka ako. At marami na pong bukirin na dinaanan, sabi ko po, ala talaga. Pero sabi ko, Ama, di po ako mawawala ng pag-asa. At nung nagaganap po yaon, pinasilay po niya sa akin ang kaganapan po noong unang panahon na kung papaano siya naglakad sa lawa at nakita siya ng mga alagad. At sabi po ni Pedro, Panginoon, pwede po ba akong maglakad din sa ilog, sa lawa? Sabi ng Panginoon, halika. At nakapaglakad po ng bahagya si Pedro. At nung nakita po niya ang malalakas na alon, nanghinaan po siya ng loob. Lumubog na lang po siya kapag daka. At ang sabi po sa kanya, ang hina naman ng pananalig mo. At yun po ang naririnig ko po na, ang hina naman ng pananalig mo. Ang hina naman ng pananalig mo. At sabi ko, di ako mawawalan ng pag-asa, kikidlat yan, sabi ko. At noon nga po, kahuli-hulihan na pong bukid na dadaanan ko, bigla pong kumidlat dito sa gawing kaliwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko sa kanya, Ama, napakabuti mo. Sino ba naman ako para pasilayan mo ng ganoong patotoo? Sino ba naman ako para magpasilay ka ng kidlat? Sapagkat napaka-imposible po. Ganun po pala siya magpadama ng awat habag niya sa tao. Kung papaano tayo may mga pinagdaraanan sa buhay natin, may gagawin at gagawin siyang kaparaanan upang tayo aliwin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung papaano nga po tayo naaawat na habag sa Kanya, higit lalo ang Diyos. Sabi nga po niya, nalulumbay siya sa tao. Sapagkat nasisilayan niya ang tao na ibinibigay niya ng lahat. Iniaalay niya ng lahat. Lahat ng makapagpapagalak ay nilalaanan niya. Ngunit ang tanong sa kanya ng tao, bakit mo ako pinabayaan? Ngunit kung susuriin ng tao,
lahat ng pangangailangan ng tao dito sa mundo, ibinigay na niya. Amen po ba? Kung papaano ang mga puno na nasisilungan ng tao at ang kapakinabangan nito ay nakakamtan nila. At kung papaano pinapasibol niya ang halaman na walang nakakakita at nakakasilay, higit sa sapat na ang binigay ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pangangailangan ng tao, ibinigay at inalaan niya na. Amen po ba? Sapagkat ang awat habag ng Diyos ay walang hanggan. At patuloy niya itong binibigay sa bawat isang anak niyang kumikilala at tumatanggap sa kanya ng buong katapatan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nung nadama ko po ang awat habag ng Diyos, sabi ko po sa kanya, Ama, di man ako karapat-dapat na muli ako'y inakay mo, sapagkat ako nga po'y makasalanan. Sabi ko nga po sa kanya kagabi, di ako karapat-dapat sa bahagi mo, sapagkat ako ngayon nagkasala at tinalikdan nga kita. At ngunit sa awat habag ng Diyos, sapagkat ayaw niya akong manatili sa sanlibutan at mapariwara sa sanlibutan, inakay niya ako, tinango niya ako. Yun po pala ang nais ipagnilay sa atin ng Diyos, na kung papaano niya tayo inakay sa dakong ito at ipinadama niya ang awat habag niya, marapat na ibagbalik natin ang papurit pasasalamat sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ako po ay isang tupang naligaw, na kung papaano nga po, binalik lamang po sa kaisipan ko, na habang bumibili po kami doon poon po sa Kalumpit, kasama ko po si Kuya Berhel noon, at ang Pangulo po ng CAPS. Meron pong nakita po kaming isang Good Shepherd na maliit po siya, Good Shepherd po. Ngunit ang tupa po niya ay nakapasan dito sa likod. Ang isa pong tupa ay nakapasan dito. Habang tinitingnan ko po ang nabili po naming puon na yaon, habang nasa sasakyan, bahagi po niya kung papaano nga ang pagkakaiba ng pagkakawangis ng tupa at halihambing po dito sa tupa po na yaon, na nakasakbay po dito, nakasakbit po siya dito, at doon naman po sa nabili po namin ay nakapasan na po dito. Ano pong ibig sabihin? Na sa una nga po palang pagpapadama niya sa tao, aakayin ka niya, bubuhatin ka niya, sapagkat ikay naligaw at ako'y naligaw. At tayong lahat ay naligaw sa unang buhay natin. Amen po ba? Aakayin ka po niya at bubuhatin ka niya. At kung papaano nga, sa pagbuhat at pag-akay niya sa iyo na yaon, dun po, bubulungan kanya ng mga aral niya, upang patuloy kanyang turuan at matuto ka. At hambing nga po, pag po ba tayo nagbubuhat ng isang kaban na paganito, alin po ang mas magaan? Yung paganito po, yung nandito? Di nandito po, sapagkat ito'y nakapasan. Ngunit, siya man ay hirap sa pag-akay sa atin sa unang buhay natin, at tayo patuloy niyang binubulungan ng mga aral at inaaralan niya, hindi niya alintana yaon. At habang ikaw ay natututo at natututo na, hambing nga po dun sa dalawang Good Shepherd na yun na magkaibang tupa, pagka naaralan ka na niya at natuto ka na sa aral niya, mas magaan ka na niyang pinapasan. At yun po ang nais at nasa ng Diyos, na sa pagpasan niya sa atin na una ay hirap na hirap siya, na bulungan at aralan tayo sapagkat tayo nagmamatigas. Ngunit pag tayo naaralan na, ganap na magagaanan. Amen po ba? At yun po ang patotoo na ang Diyos nga po pala at ako noon, na sa unang buhay ko nga po noon na inakay po niya ako, patuloy niya ako inaaralan. At pagkatapos na po noong ako'y naaralan at nabigyan na po ng mga aral niya upang aking tupdin, doon na po siya higit na nagaanan, sapagkat patuloy na lamang po niya akong pinupunlaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Na sa unang buhay ng tao, pagka ikay unang inakay at pinapadamhan niya ng awat habag, di mo man siya madama kapag daka,
Ngunit sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng oras, na pagsusumakit at pagsusumikap mo sa Kanya, siya'y kilalanin, dun mo na mararamdaman ang kagaanan ng buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa una man, na tayo mahirapan sa pagsubok natin, sa pagbitbit ng pagsubok, ay tuturuan niya tayo ng pamamaraan upang gumaan na po ang pagdadala natin sapagkat siya'y pamatok natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, napakarami po, na ang awat habag niya ay walang katapusan. At kanina nga po, habang ako po ay nasa kwarto, ako po ay nagdidikit ng syuglo po doon sa pader po namin na sa altar po. May dinikit po akong dahon. At habang dinidikit ko po yaon, pumatak po dito ang syuglo at nanatili na po sa kamay ko. Ang syuglo po pala, napakahirap po palang tanggalin niya pagka nadikit na po siya. At yun nga po, mahapdi po habang tinatanggal ko't kinukutkut ko. Habang kinukutkut ko sa kwarto, bahagi po niya na kung papaano nga tayo ay nabahira ng kasalanan noon, pilit at pilit niyang tinatanggal na paunti-unti upang tayo ganap malinisan niya at makita ang tunay na kulay. Hambing dun sa pag tinatanggal mo, masakit. Ngunit, pagkat natanggal na ang masakit na syuglong na natarak sa kamay ko, dun ko po nakita na yung muli yung balat ko. At ano pong ibig sabihin? Na kung papaano nga tayo inaaralan ng Diyos at nililinisan niya sa pamamagitan nito, doon po pala niya unti-unti na tinatanggal ang mga kasalanan natin. Amen po ba? At pagka doon ay unti-unti niya nang tinatanggal, sapagkat tayo bilang tao, mararamdaman natin ang sakit, sapagkat masakit po ang katotohanan. Amen po ba? At kung patuloy at patuloy natin tiisin ang sakit na yun po pala yung magpapalaya sa atin. At yun po yung magtutuwid sa atin upang matunto natin ang landas niyang matuwid. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ano pong ibig sabihin? Hambing din po yaon sa sanlibutan. Na kung papaano, kung hindi ka mag-iingat, maaari ka madiktan muli. Ngunit kung patuloy at patuloy ka sa bawat araw ay mag-aalay ka sa Kanya at ilalaan mo sa Kanya ang buhay mo, hindi Kanya papahintulutan madiktan muli ng kasalanan sa mundo. Amen po ba? Ngunit bilang tao, tayo nagkakasala, kaya't kailangan natin ng awat habag niya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na gagabay sa atin upang sa bawat araw natin ay matupad natin ang nais at nasa niya sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At paano ko po ba ito pinahalagahan? Kung papaano nga po sa unang buhay ko na oo, nakarating na ako dito noon. Ngunit sa pagkaligaw ko sa mundo at nakasilayan ko ang kagandahan ng mundo sapagkat ang mundo nga po'y mapanukso, ako'y naligaw muli. Ngunit sa pag-akay kong muli, doon ko po naramdaman ang pagkakaiba ng mundo ng tao at sa mundo ng espiritu. Amen po ba? Sapagkat ang kaibahan nga po pala, oo, pag nasa sanlibutan ka, masaya ka. Oo, marami kang kasama at kabarkada. Oo, marami kang bagay at salapi. Ngunit, pagdatal ng takda na wala na yaon at nakalipas na ang araw na yaon, mararamdaman mo ang lumbay sa puso mo. Hindi nakakapanahan yung galak sa akin. At ngayon po, sabi ko nga po sa Kanya na kung papaano nga po niya ako binahaginan muli, hindi man ako karapat-dapat, turuan niya ako mapangalagaan ito. Sapagkat kung papaano po pala niya tayo inakay muli at pinadamhan ng awat habag niya, pag po pala natin pinabayaan muli na yun ay mawalay sa atin, hindi na po niya kasalanan yaon. Amen po ba? Sapagkat inakay ka na niyang muli binahaginan ka na niyang muli. Ngunit, pag po pala pinabayaan ulit natin na ang espiritong binubuhay niya ay mamatay muli, hindi na po kasalanan ng Diyos yun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sadya nga pong ang awat habag niya ay patuloy at patuloy niyang pinapasilay at pinapakita. Marami po na kung papaano nga sa kaparaanan ng buhay ng tao, sabihin man ng tao sa kanya na
Panginoon, bakit karami kong pinagdaraanan kung kailan kita nakilala? Ngunit, kung titingnan po pala ng tao, ang pinaka malalim na kahulugan na iyon, doon po nalalantad at nararamdaman ng awat habag ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sapagkat, kung papaano nga po sabi po niya, paano kita aaliwin kung di ka nanangis? Paano kita papagalakin kung hindi ka nalumbay? Paano ko aampatin ang luha mo kung di ka umiyak? Amen po ba? Kaya po pala, ang awat habag ng Diyos ay malalantad sa mga pagsubok at pagdalisay na kanyang papahintulutan sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. Naway patuloy yung pangalagaan ang damdaming iyan hanggang ganap na sumibol, mabuhay at mamayani sa iyong katauhan. Maraming salamat sa maganda mong binahagi sa aming lahat. Sa pagkakataong ito, isang papuring awit naman ang ating mapapakinggan mula sa ating Kuya Caps. Palakpakan natin ang ating Panginoon para kay Tatay Magno. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nandito upang mag-alay ako ng awit. Subalit, ang masasabi po, bagamat wala po ang ating mahal na Apo, naniniwala po ako na kasama natin ang kanyang banal na Espiritu sa gawain ito. Kaya't ako po ay nagpapasalamat, bagamat siya po ay malayong lugar, nadarama po natin sa puso natin ang ating mahal na Apo, kunsing na kinalugdan. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal.
Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po, Tatay Magno, sa iyong papuring awit na alay mo sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Ophel Sangkap. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat muli po inanyayahan niya po ako sa harapan upang magbahagi po ng kaunti at aawit po ako para po sa ating Panginoon na nais ko lamang pong ibahagi yung narinig ko sa mga naunang nagbahagi na pawang katotohanan po na hindi po lahat tayo makakakamta ng awa at habag ng ating Panginoon kung hindi po natin ganap isusuko yung ating sarili. Sapagkat bilang pagkatao po, marami po tayong nais na makamtan sa ating buhay. Subalit, kung tuwiran po nating isusuko yung ating sarili sa ating Panginoon, makakamtan po natin yung awa at habag na nais iparating sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa unang buhay ko po, totoo po yung sinabi ni Mami Beth na sa unang buhay talaga pong ginugugol mo yung paghahanap buhay sa iyong pamilya, na talaga pong nandun po yung kapagalan ng katawan na sabi ko nga po sa tuwina sa pagbabahagi ko, na yung akin pong hanap buhay na isinuko na pinakamahaba na po yung 2 oras kong tulog sapagkat ganun po ang nais ko na para po kumita ng malaking pera sa aking pamilya. Subalit nakita po ng Panginoon yung aking kapagalan ng aking katawan na nandun na po yung talagang sobrang pagmimithi po na kumita ng pera na wala naman pong nangyayari sapagkat sa unang buhay ko po, kung paano po kumikita po ako ng salapi, yung pong mga anak ko naman lagi pong may sakit. Doon din po napupunta yung mga kinikita ko na malakas din po ang loob kong mangutang dahil sa hanap buhay ko talaga pong na ipangangangas ko po na meron po akong pambayad dahil halos mampagod na po yung katawan ko sa paghahanap buhay na lahat naman po nung gusto ko, nakamtan ko po sa unang buhay ko na sa tuwing na pong may nagbabahagi sa harapan na pawang katotohanan po kapag po tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, ano man yung isinuko mo sa unang buhay mo na hindi naman nahayaan ng Panginoon na ganun na lamang, na nakita naman ng Panginoon kung papaano ka nagsumikap na makatugon sa kanyang panawagan na kung ano yung nakakamtan mo noon, pinakikita naman ng Panginoon, minsan nga po lumalabis pa na yung nabibili mo noon, kahit na wala kang hanap buhay ngayon, higit pa po doon yung nabibili mo na napakahirap po talagang liripin yung kalooban ng Panginoon sapagkat bilang pagkatao napakahirap nga pong isipin na papaano nga bang nagaganap sa buhay mo yon na sa kabila ng isinuko mo yung hanap buhay mo. Napakabuti po ng Panginoon kaya sa ganong kaparaanan po mas higit ko pong naramdaman yung awat habag ng Panginoon maging sa aking pamilya, sa aking anak na alam ko po na sa bawat araw na pagtugon ko po sa panawagan niya sa dakong ito, nandun po yung patnubay at gabay niya sa aking mga anak, lalo na po dun sa isang anak kong maliit na talaga pong napakalaki pong sakripisyo yung binigay sa kanya ng Panginoon dahil pinanganak ko lamang po iyon, ngayon po mag-4 na taon na po, napakabuti po niya na talaga pong napakalaki ng pagkukulang ko doon sa anak kong maliit na yon pero
namulat po siya sa kabanalan na sa murang edad niya, nararamdaman ko na may espiritu po yung bata. Kaya yun po yung sa tuwina na pinagmamasdan ko po kung paano ako makakasadsad sa pananampalataya. Kaya walang hanggang papurit pasalamat po sa ating Panginoon. Kaya aalayan ko po siya ng isang awit. Malapit na naman, lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y hindi mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Malapit na naman, lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo, di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kapag wala pala ang Kristo sa ating buhay, tayo ay hambing sa isang tupang ligaw. Subalit kayo'y naririto, kayo ay meron ng mabuting pastol, nawa wag na tayong muli pang maligaw. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, isang cups ang tatawagin ko para ihiyag sa inyo kung paano nga ba niya nadama ang awat habag ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Caps Fidel Lagman.
Pagpalang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat. Kahapon po ang senior ko yung aking naging karamdaman. Ayun po, ang isi-share ko naman po yung aking spiritual na pananampalataya sa Ama. Noong pong aking binata pa, isa po akong anak na yung po bang nakalagay sa Bible na alibugang anak. Kasi po, natuto po akong uminom ng alak. Tapos po, nung ako medyo may edad ng 18, 19, natuto po akong nabarkada po ako. Pagkatapos po, iba-iba pong babae ang inuwi ko sa amin, sa nanay ko po, sa bahay po namin. Hindi ko po sinasabi ito dahil para pong nagmamagaling ako. Kaya ko lang po nasabi, dahil po sa awat habag ng ating Panginoon. Noon po, pag po ako ay nalasing, nagbabasag po ako sa amin. Yung pong mga gamit nila inang, binabasag ko, pinakinabukasan po. Awang-awa po ako sa aking magulang dahil nakikita ko po na lungkot siya. Tapos po, nung ako po ay magkasawa, nagmithi po ako magbago. Talagang sinunod ko po na palibasa nga po, nagdaan na ako sa barkada, nagmithi po ako magbago. Nag-asawa po ako, talagang yung pong asawa ko, hindi man po kagandahan. Pero kaya po siya pinangasawa ko, doon ko po nakita na pwede siyang pambahay. Alam niyo po, napakabait po ng asawa ko. Kaya lang po, seloso siya. Palibasa po, pogi po ako. Kaya po, nagsiselos. Ganun pa man po, talaga pong hindi ko po ginawa yung kaya nung ginawa ko nung binata ako. Talaga pong lumapit ako sa Panginoon at hiniling ko po sa Kanya yung magandang buhay, magandang pamilya. Pero hindi naman po ako marunong magdasal. Basta po, pag nagsimba ko, kumakanta po sila ng Ama Namin. Hindi naman po ako marunong kumanta ng Ama Namin. Narinig ko pa nga po yung sumasampalataya. Ba't ka ako nila nakakabisado yung sumasampalataya? Samantalang alam mo silang binabasa, yun po pala, nakakuha po rin sa simbahan. Yun nga po, talagang ang dasal ko po puro parang tao ang pagdasal ko po sa ating Panginoon. Nag-tricycle po ako. Tadaling araw pa lang po, bago po ako mag-amusal, kailangan ko na po ng maibili ng darak yung aming baboy, maibili ko po ng ulam yung kami mag-asawa dahil po hindi pa po kami antimano nagkaanak. Tapos po, yun nga po, nakakapagmaneho ko ng truck. Tuloy pa rin po yung, lalo pong nagselos yung asawa ko. Ang nangyayari po, kasi selos po niya, nangyari. Yung pong pinagmamanihuhan ko, napakabait pong amo, boss, yun po sa Baliwag. Nung pong ako'y magmaneho sa kanila, anak pa lang po nila isa. Bawat anak po niya, yung pong unang anak niya, 3 taon, ako po yung iiwi pagka yung wala akong biyahe, sabihin nung boss ko, midwife po kasi yung boss ko, na babae. Pag po siya papaanak, sabi niya sa akin, huwag ka munang bumiyahe. Bantayan mo muna yung anak ko. At ganoon din po yung boss kong lalaki, napakabait din po. Pag po siya merong lakad, siya po marunong mag-bowling, player po siya ng SM sa West. Pag po siya may bowling, satanong niyo po sa akin, may biyahe ka ba ngayon? Meron ka ako, bukas ka lang ikaw bibiyahe, samahan mo ako sa SM. Napakababait po. Alam niyo po, hindi po nagtagal, nagkaroon po siya ng tahian.
nagkaroon po ng halublakan, nagkaroon ng sekretarya. Alam niyo po, naging girlfriend ko po yung sekretarya. Tapos po, nalaman po nung boss kong lalaki na ganon. Pero hindi naman po nagalit sa akin. Tapos po, yung boss kong babae, sabi niya sa akin, sana wag nang maulit. Nagkaroon po sila ng tangahian, nagkaroon ng pinaka-supervisor. Palibasa po ako lang yung driver na pwedeng bumiyahe ng Manila. At darasan po, pag naghahatid kami ng tahi, kasama ko po yung supervisor. Laging girlfriend ko rin po. Hindi po, kaya ko po sinasabi ito para hangaan niyo po ako, hindi po. Tapos po, nung pong huli, nagkaroon din po ng gano'n, gano'n din po nangyari. Sabi po nung boss ko ng lalaki, baka naman sa susunod, asawa ko na ang maging girlfriend mo. Alam niyo po, napahiya po ako sa boss ko. At sinabi ko po sa kanya na magre-resign na lang ako kasi para pong tinablan ako at doon po nagsimula na hiningi ko sa Panginoon Diyos na siguro sobra na. Kaya po ako, tinanong ko po sa alik ko, yung pong alik ko, isa pong manang. Pag po yun ay nagdurusaryo, pumapasok po sa kwarto, nagdadala po ng katol, at sinasara po yung pinto, at saka po siya nagrosaryo, nagdarasal. Sinabi ko po sa kanya, pwede po bang turuan niyo ako ng dasal? Ano ba kang dasal ang gusto mo? Yung po akong ama namin, tapos yung sumasampalataya, sabi ko po gano'n. Tinuruan po akong magdasal. Pero po yung miss ko talagang hindi pa rin po nagbabago ng kasiselos. Alam niyo po, nag-El Shaddai po ako. Sumama po ako sa kapatiran ng El Shaddai. Natikman ko pong magbago. Talaga pong damang-damang po ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa aking pamilya. Ngayon po, nung ako po nagtaliskin na po ako dahil nga po nalaman ng miss ko na tatlong babae yung naging girlfriend ko doon sa boss ko. Ngayon po, nawala na po siya ng tiwala sa akin. Hiniling ko po sa Panginoon na yung pagtitiwala po ng misis ko sa akin, mabalik. Alam niyo po, pinakita ko talaga pong nagbago ko, talaga pong linggo-linggo, sinasama ko po sa simbahan. Nagsisimba po kami. Alam niyo po, hindi po nabalik ang pagtitiwala sa akin ng Panginoon. Kaya po, sabi ko rin sa miss ko, umuwi na lang tayo dito sa bahay pare. At dito lang po kami sa bahay pare kasi po, nanagi po ako minsan. Sabi po ng Panginoon, para po sa panaginip ko, gusto ko pong maglingkod sa Kanya. Yun po ang gusto ng Panginoon, na maglingkod ako sa Kanya. Ngayon po, sabi po rin sa kasama-sama namin wanang El Shaddai, pinaka-guru namin, paano ba ako gagawin para ako makapaglingkod sa Panginoon? Sabi po niya, kung gusto mo, maglagay tayo ng Bible study sa bahay pare. Di, ganun nga po ang ginawa ko. Yung pong tricycle yung elf ng boss ko, palibasa po, malapit pa rin kami. Napupunta pa rin ako sa kanila. Minsan kaya lang po, hindi na ako nagmaneho talaga ng truck. Di ngayon, hiniram ko po yun, sinasakay ko po yung mga tiga-baliwag at dinadala ko po rito sa bahay pare. Lumago naman po yung gawain, ayaw naman po tanggapin ng pare. Kaya sa eskwela po kami ng Bukana, nagpe-prayer meeting. Ngayon po, sinasama ko po yung asawa ko, talagang gusto ko po talagang madaman niya na ako nagbago na. Pero hindi pa rin po. Alam niyo po, sa pangalawang pagkakataon, binigyan po ako ng Panginoon ng karamdaman. Nga po, napunta ako rito. Dito ko po nadama. At sa awa ng Panginoon at habang sa akin, pinagaling niya ako,
pati po ang aking puso ay gumaling. Nagmiti po ako maglingkod talaga sa Panginoon. Alam niyo po, yung miss ko ngayon, talaga pong na ako na po siya, talaga pong naniwala na siya na ako'y nagbago. Alam niyo po, mimiti ko talaga, sinasabi ko sa Panginoon na ako bigyan niya ng misyon o kaya yung ano yung dapat kong gawin para makapaglingkod ako sa Kanya. Yun nga po, naging kaps ako, tapos po araw-araw andito po ako, tapos po si Kapandaan sinasama po ako sa pagbababa po ng puon sa Kalantipe at saka sa Dalayap. Kagabi nga po galing kami sa Duyong. Alam niyo po, talaga pong niling ko sa Panginoon Diyos. Pag po ako andun sa misyon, sa gawain, alam niyo po, talaga pong sabi ng Panginoon sa akin, ipakita mo anak, kung paano yung pananampalataya. Alam niyo po, kung sumayaw po ako rito yung ubod ng ganda, mas lalo ko pong ginagandahan doon sa Kalantipe. Tapos po, talagang, kung dito po talagang nakikinig ako, ganun din po ron. Alam niyo po, sabi po nung miss ko gabi, sabi ko, tanda, buksan mo yung gate, andyan na pastor. Di po ba napakasarap maglingkod sa Panginoon? Sabi po nung miss ko, ako po kasi pagka nanggaling dito o saan man nanggaling nagawain, kung ano po yung napakinggan ko, sinishare ko po sa asawa ko. Sinasabi po sa kanya, sabi ko nga si Mami Beth at saka si Mother, sumunod din sa Duyong. Napakaganda ka ako ng mensahe. Sabi ko sa miss ko. Tinatanong niya kung ano. Sabi ko, sabihin mo muna kung mahal mo ko. Sabi niya, naniniwala na ako sa iyo na talagang nagbago ka na. Hindi po ba napakabait ng Panginoon Diyos? Naawa po sa akin, nakabag. Ngayon po lalo pong napamahal sa akin yung aking asawa. At ang aking pamilya naman po, talaga pong todo suporta sa akin. Siguro po, kung minsan nakita nyo, naka-pick up ako. Minsan po, nakita nyo, nakakotse ko. Yun po kuha sa akin ng aking mga anak. Sabi ko kanina, sabi ko sa manugang ko, pwede ba ka akong pahiram mo ako ng kotse? Bakit? Sasakay ko lang po si mother of the house. Di po ba, dahil sa pagpapala ng Panginoon pati yung mga anak ko napakabait sa akin. Mabait din naman po kasi ko sa kanila Pero nung araw po, matapang ako sa anak. Pero ngayon po, kasi po, kailangan daw po, pag ikaw ay nanampalataya at nanalig sa Panginoon o Diyos, pakita mo rin sa pamilya mo, yung pagmamahal ng Diyos, gawin mo rin po sa kanila. Kaya po, sa totoo po, nung araw po talaga pong hindi ako ganon. Pero ngayon po talagang mahal na mahal ko na ang Panginoon Diyos. At sa pagdadasal ko po, lalo-lalo na po yung mga pasyente, kasama po sa panalangin ko. Dahil naging pasyente po ako, talaga po, pinanalangin ako ng mga alagad, taps, at yung mga tigasunod. Kaya po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po, tatay. Totoo po yun, mami. Sinundo niya ako sa simbahan. Sabi niya, nahihiya ako isakay si mother sa tricycle. Hiniram ko sa manugang ko ang kotse. Pati ako nakasakay sa kotse. Salamat sa Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. O di po ba? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Hindi mo kailangan magsalita. Ikaw ay magugulat lang, ha? Nasa harapan ko na. Kaya
Magmithi tayong lahat, naganap nating madama ang Panginoong Diyos, ang kanyang awa at habag, nang sa gayon tayo din po ay magiging mahabagin sa ating kapwa. Amen? Sa pagkakataong ito, isang papuring awit muli ang ating mapapakinggan mula sa ating Kuya Caps. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Tatay Eli Torla. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo. Tunay pong napakabuti ng Ama. Kahapon pa po niya ako pinupos po sa pag-awit. Tunay pong napakabuti ng Panginoon at sa awat po niya at sa habag, ako po kasi bata pa po ako talaga pong nagkaroon na rin po ako ng malalang karamdaman na ibinigay ng tao. Pero pong mga tao nagpakulam sa akin, talaga pong lumalabas yung mga hayop sa mga paa ko na yan. Sa awa po't habag ng Panginoon, ito po, muli na naman pong nagkaroon ng karamdaman na malala, pero nabuhay pa rin muli sa awa at habag po ng Panginoon. Ito po siguro ang nais niya, siya po laging mahandugan po ng awit at papuri. Kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang Ama sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabi't araw, nalimot kong ang lahat ay mayroong hangganan, ngunit nang iyong maramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal, ang tao'y malupok, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang Ama sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabi't araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan, ngunit nang iyong maramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal, ang tao'y marupok, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Maraming salamat po. Idinuyan po ba kayo ng Panginoon? Ang tao ay marupok, kay daling lumimot, subalit ang Diyos, ang kanyang awa at habag, magpakailanman, ay hindi niya ito ipinagkakait, kundi patuloy niyang ipinagkakaloob. Nakalimot ka ba? Tatapakin ka niya, gigisingin ka niya, paalalahanan ka niya, at muli ikaw ay aakayin niya. Amen?
Maraming salamat po, Tatay Eli. Ngayon naman po ay ibibigay ko sa inyo ang ating Mother of the House. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Mami Marisa. Salamat po, Ama. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagaman ang ating mahal na Apo Kunching ay patuloy niyo pong hinihintay. Sabi nga, ilang araw siyang mawawala, ngunit hindi mawawala ang espiritu sa dakong ito. Amen po ba yun? Katauhan lang po ng ating mahal na Apo Kunching ang humayo kasama ang espiritu ng ating Panginoon at ang espiritu ng ating Panginoon ay naririto rin. Amen po ba yun? Mga kapatid, tanggapin na po natin ang katotohanan na sadyang may mga pagkakataon na iniiwan tayo ng magulang. Amen po ba yun? Sapagat doon natin masusuri na tayo ay hindi irresponsableng anak. Amen? At ang magulang, kapag iniwan ng anak at inaasahan ang mga anak na nakatanggap sa Diyos, sigurado dapat puno tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ng iba, bukas na uli ako kasi wala naman si Apo. Sabi ng iba, ay sayang, wala pala si Apo Kunching. Hindi po sayang, sapagkat hindi nyo man nasilayan ng ating mahal na Apo Kunching, subalit galak sa kanyang kalooban na ipahahatid ng Espiritu sa kanya na ang mga anak na iniwanan dito ay naririto sa dambana. Amen po ba yun? Napakaganda po ng tema na ibinigay ng Panginoon sa ating kapatid na Ana, na binigyan po ng kaukulang kabuuan ni Mami Beth, kung inyo pong napagnilay, ang awa at habag, awa plus habag equals kapahingahan. Amen po ba yun? Bakit po? Sapagkat si God na ang kukuha ng lahat ng pagal na makapagpapagal sa iyo. Amen po ba yun? Paano ko po ito nasabi? Nakita niyo po ako tumataba sa kabila po ng napakarami kong ginagampanan. Ano po? Awa at habag po yan ng Ama. Amen? Na doon ko po nasuri na sa bawat araw ang ating Panginoon, hindi ka man magpakaiyak, magdumapa na humingi ng awat habag sa Kanya, kung nababasa niya ang laman ng isip at puso mo, ng katapatan mo sa Kanya, sa isang iglap binibigay niya. Amen po ba yun? Paano ba tumutugon ang Ama para ibigay sa iyo ang awat habag? Alam niyo po, kailangan natin itong pagtrabahuan. Amen? Hindi pagdakakarakaraka na pahingi naman yan. Siyempre, kailangan kilalanin at magpakilala ka muna sa Kanya. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, although kilala niya tayo, hinihintay din po niya na magsabi tayo sa Kanya. Amen? Yung makipag one-on-one ka sa pamagitan ng pagdulog, at sigurado doon ka lang humihiling. Sa unang buhay po, kapag dumudulog, anong hinihingi kong awat habag sa Ama? Gantihan mo yung mga nanakit sa akin. Pakikinggan ba ako? Hindi. Akala ko noon pinakikinggan niya ako. Naririnig niya, subalit hindi siya tutugon ng ganon. Amen po ba yun? Kailangan pamilyar po sa atin kung paano itinutugunan ng Ama yung mga pangangailangan natin sa paghingi natin ng awat habag sa Kanya. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sapagkat may ginamit po siya ang ating mahal na Apo Kunching. Dahil sa Kanyang awat habag, idinatal po niya ang taong ginamit niya, ang ating mahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng Espiritu, tayong lahat ay mabihag niya. Amen po ba yun? Awat habag po yun na binibigay ng Ama. Bakit niya ibinigay? Upang doon ay madama ng mga anak ng Ama na anak, hindi habang panahon ay pagdurusa ka, hindi habang panahon ay nalulumbay ka, kundi kaya ako nagpakilala sa iyo upang ma-relax ka at nais kitang ipiling sa aking kandungan. Nais kitang pagpahingahin, napatag ka. Sabi nga ni Mami Beth, totoo po yun. Kami nga po mga alagad, nakakatulog po kami kahit nakaupo. Ano po? Nakaganyan po. Ganun po kapayapa. Kahit napakarami pong pinapasan. Sapagkat kami po yung natural na tao na kagaya nyo. Ngunit, ang bahagi po ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang awa at habag, syempre po, imagine nyo na lang po ngayon, nagmamasid ang Ama. Ano ba ang ginagawa mo? Kung ang ginagawa mo ay paglilingkod para sa Kanya, hindi ka ba niya babahaginan ng kapahingahan? Bibigyan ka niya. Amen po ba yun? Ngunit, sad to say, na kapag ang ginagawa mo'y kasamaan, namamasdan ka man ng Ama, hindi ka niya pahihingahin. Amen? Kundi,
patuloy kanyang pahihintulutan na bigyan ng pagdalisay para makilala mo siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sana po pamilyar sa atin yung mga ganitong kaganapan, sapagkat ang ating Panginoon, lalo na, ay hindi natin maaaring lukuhin. Kapag may hinihingi tayo sa tao, pwede tayo magsinungaling. Sa Diyos, hindi. Amen po ba yun? Sabihin halimbawa, tatay, baka pwede naman pong mangutang. Kasi po para mapagbigyan lang may sakit po kasi yung magulang ko, pero wala namang sakit. Syempre naman, may awa at habag yung taong nilapitan niya, dahil may sakit nga yung magulang na akala niya, bibigyan. Yung pupunta pala sa sugalan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano ang mangyayari? Mga kapatid, yan din po ang ating Panginoon. Kapag humiling tayo sa Kanya ng awa at habag, maging makatotohanan tayo. Amen? Maging matapat tayo. Sapagkat, ang pagtugon po ng Ama, ang pagbibigay niya ng awa at habag ay nakasalalay din kung gaano ka katapat sa Kanya. Amen po ba yun? Opo! Bakit ko po nasabi? Sapagkat kung awa at habag lang ang pag-uusapan, para bigyan ka ng kapahingahan ng Diyos, sana wala nang mga mahihirap na hanggang ngayon ay nagpapadyak ng bisikleta para magbenta ng bakal at bote. Bumili ng bakal bote. Amen po ba yun? Sige po, magnilay kayo. Kaya mga kapatid, pinahihiwatig din ng ating Panginoon na ang Kanyang awa at habag ay hindi lang natin maaaring ibase sa kasaganaang material para sabihin mong kinahahabagan ka ng Diyos. Maaari ka maligaw dyan. Amen po ba yun? Ay, ang dami-dami kong pera, ang dami-dami kong material na bagay, akin na lahat. Ngunit, sa oras na ikaw yung magbibigay ng limos, pipiliin mo kung ano ibibigay mo lang pala 20 pesos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Gusto ko realidad. Amen? Sapagkat ayaw ito ng Panginoon. Alam niyo po bilang mga lingkod, kami po, sa unang buhay hindi namin ito alam. Subalit dahil may Apo Conching na ginamit, ang awa at habag ay binaba sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, naakay po kami, nagpakilala ang Diyos upang tumupad po ang bawat isa. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, mana-mana lang yan. Sabi nga, kung gusto mo na manahin ang kagustuhan ng ating Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang awa at habag. Ngunit, pahalagahan mo, gamitin mo sa tama. Amen? Mga kapatid, sa simpleng kaparaanan, ang awa at habag, ura-urada gusto ng tao, tugunan sila. Amen? Kaya minsan po, anong sinasabi ng ating mahal na Apo Conching? Kung ang naglilingkod at hindi naglilingkod, ang naglilingkod na gumagawa ng katapatan, ay bibigyan ng awa at habag ng Ama na kailangang magsakripisyo. At ang hindi naglilingkod, pwede rin nakaupo lang, bibigyan ng awa at habag. Anong sabi ng ating mahal na Apo Conching? Ngayon din, hindi na ako maglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung atin po masusuri, sadya nga pong hindi lahat ng tao ay makaka-avail nung sinasabing kapahingahan. Amen? Sapagkat ang nakaka-avail lang po yan ay yung mga taong deserve na dapat ay pahingahin ng ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Tama po yung sabi ni Mami Beth. Nakikita ka ng magulang mo, na pagal ka mula maghapon, magdamag, naglalaba ka. Minsan, ang magulang kapag mabait, anak, gusto mo ba ng merienda? Anak, magpahinga ka muna. Pinapawis na pawis ka. Pupunasan muna kita. Ganyan ang magulang, di ba? Anak, pwede ba? Kanina pa kita nakikita nagtatrabaho, ako naman. Alam niyo po ba? Ganyan din po ang Ama. Ganyan po siya kabuti. Sapagkat, sa simpleng problema mo, kapag alam niyang hindi mo kaya, may anghel siyang susuuguin sa'yo para kumaya kung ano ang para sa'yo. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo doon? Opo, sapagkat produkto po kami ng anghel. Ano po? Alam niyo po kahapon, naglingkod po. Sabi ko nga kay Mami, tawa siya ng tawa na po. Tingnan mo nga naman si God. Tinatanong po sa Mami Beth, sa information niyo po, ano po, kukunin ko po yung pagkakataon ito. Tinatanong po siya ng kanyang kabiyak ng puso at nag-aalala kung nasaan siya. Tapos, ina-update po si Mami Beth kung nasaan na, bakit gabi na daw. So sumagot ako, sabi ko, Kuya Caps, Kapitan, kasama ko po si Mami Beth, nag-mission po kami sa pagkaganito, ganyan. Tapos wala na, o sige sige. Tapos yun nga, alam niyo po ba, pagdating ni Mami Beth, may reward siya na mula sa kanyang kabiyak na ibinigay ng ating Panginoon.
pagdating ko rin sa bahay, pagbukas ko ng cellphone, may reward din ako. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, ibig sabihin po, kapag nagtrabaho ka para sa Diyos, hindi ka man humiling, ibinibigay niya yung para sa iyo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung tip na ibinibigay po namin sa inyo. Sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, inuulat po niya at hinihimay-himay at pinakikilala ang ating Panginoon sa kanyang napakalaki na awa at habag na ibinibigay sa tao. Ngunit, ilan nga ba ang makakakuha ng totoong awa at habag ng Diyos? Mga kapatid, nawa po, wag lang nating hanapin ang paghingi ng awa at habag sa Diyos kapag tayo may problema. Wag lang nating sidhiin ang pagdulog sa ating Panginoon na humingi ng awa at habag niya kapag ang dami mong halos mahuhulog ka na sa kumunoy, sa dami ng iyong pinapasan. Wag lang. Nawa po, yung awa at habag at kapahingahan na ipinagkakaloob ng Diyos araw-araw sa ating buhay ay madama rin natin kung paano rin natin maibibigay sa Diyos ang kapahingahan na ipinadadama niya sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, sabi nga ng Mami Beth kanina, napapagod din ang espiritu. Pagpagod ang katawan mo. Amen po ba yun? Nasabi nga, ang Diyos ba walang dadama sa Kanya? Kung ang hihingin lang ng mga anak niya, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Aba, makonsensya naman tayo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ganun po namin binibigyan ng relasyon ng Diyos. Na sa pamamagitan po ng pagkilala sa Kanya, sapagkat ang Espiritu niya ay nasa atin. Amen? So siya lang ang nakakakilala kung ano ang katangian ng Ama na hinihinga natin, ng Kristo na tinatawagan natin. Kaya kung paano ang Espiritu na mula sa Ama at Kristo ay nasa atin, alam din po nating timbangin kung ano ang mga damdamin nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po. Parang katabi mo lang. Opo. Kaya sabi ko nga, sino nga ang mabibigatan? Samantalang ang paanyaya niya, hali kayo, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal. Pahihingahin ko kayo. Mga kapatid, yan po ang nais na iwanan sa inyo ng ating Panginoon. Ikaw ba'y problemado? Kung narinig niyo po yung mga bahagi ng mga kapatid ko, na sumasakit ang ulo mo, maghapon, magdamag dahil may babayaran kang utang pagkabukas, ang tanong, may nagbigay ba sa'yo magdamag? Di ba napagod ka lang? Kaya ngayon ko nasuri na kapag ang awa at habag ay patuloy nating hihingin sa ating Panginoon, sadya nga pong napaka-relax ng buhay mo. Bakit? Sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, huwag kang mangamba. Anak, naririto lang ako. Huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ngunit, bakit nagugulo ang isip ng tao, nagugulo ang puso ng tao, at ang kaguluhang ito'y nakapagdudulot ng paglayo natin sa Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nananahan tayo sa sarili nating lakas na kaya ko to. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya at walang makakakaya, mga kapatid. Kaya nawa po, bigyan nating halaga ang awa at habag na ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag natin siyang abusuhin. Amen? Meron ka na. Bakit nga? Yung panalangin lang na Ama namin, andoon na lahat. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Awa at habag na ibinibigay ng Panginoon para mabuhay tayong lahat. Amen? Ngunit, ang pasubalingan ng Ama, anak, ang tao walang kontento. Meron na, nang para ngayon, ang gusto pa hanggang sa isang buwan, meron siya. Kaya sumasakit ang ulo, sumasakit ang kalooban, nagiging madamot, at lalong sakit ang kanyang makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano sasabihin sa'yo ng Ama? Anak, naawa nga ako sa'yo na isang araw, binigyan kita. Ito lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Siyempre, sa magulang man, bilang tao, humihingi ka ng pang isang araw, ang hinihingi mo, gusto mo ibigay sa'yo pang isang buwan, paano naman yung mga kapatid mo? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakabait ng Ama. Alam niyang timbangin para walang magselos. Alam niyang ibigay kung anong para sa'yo para walang mag-away-away. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, kapag ang awa at habag ng ating Panginoon ay patuloy nating nadarama, hindi mo pagsisilosan ang kapwa mo na yun ang binigay sa Kanya. Meron di ibinigay sa yun, hindi binigay sa Kanya. Amen po ba yun? Pantay lang yan. Kaya mga kapatid, halina po kayo.
Diyan po namin na-enjoy yung buhay namin eh. Na hindi mo masasabi na, sabi nga ni Mami Beth, dati ang cellphone ko, karag-karag lang. Ngayon, ang cellphone ko, iPhone 6. Walang trabaho yun. Ano po? Walang trabaho yun. Tapos ang bata, halimbawa, sino po sabi ni kapatid na Roland, kukuha ko ng iPhone 5. Sinong gagamit? Yung bata na 6 years old. Ay po ba ang Diyos? Ano po? Yun po ay sample lang na ganun kabuti ang Diyos. Kahit hindi ka mag-alegra ba yun? Ito po yung kailangan ko lahat. Alam po niya kung anong kailangan niya. Kailangan mo, alam din po niya kung anong gusto mo. Doon sa kailangan at gusto mo, alam timbangin ng Diyos yan kung anong uunahing ibibigay niya sa'yo. Amen po ba yun? Yun ang kanyang awa at habag. Nawa po, tayong lahat, wag nating abusuhin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sapagkat kapag inabuse natin ng isang araw na gusto mong ubusin na lahat ang ibibigay sa'yo bukas, wala nang ibibigay sa'yo. Amen po ba yun? Sa madaling salita, maghintay tayo sa tamang takda. Maghintay tayo sa tamang oras. Bagamat tayo naghihintay, hilingin po natin sa Diyos na tulungan niya tayo makapagbata. Amen? Sapagkat kailanman, hindi siya mambibigo. Kapag tarok niya ang kanyang mga anak, ay tapat sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang buhay namin bilang mga lingkod. Na sa ngayon po, wala kaming inaasahang awa at habag ng tao. Kundi ang inaasahan namin ay awa at habag na mula sa Diyos upang makapagpahinga kami ng patag, upang ma-relax kami, at ang gagawin ng Diyos, hindi man pagdakakarakarakai iaabot niya, may gagamitin po siyang anghel para tugunan kung anong kailangan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po ang Diyos. Yung extension niya malawak. Pwedeng ikaw, pwedeng siya, pwedeng siya, pwedeng siya. Swerte po tayo kapag ang extension ni God ay bukas sa Kanya. Amen po ba yun? Bakit? Wala na masyadong katanungan, ibibigay na lang sa iyo. Ano po? Ganun kabuti ang Diyos. Kaya bawat araw po, eto po, buhay na buhay. Nasabi ko nga, tuwing nagninilay ako, Ama, napakaraming salamat sapagkat kapag nagbabalik tanaw ako sa aking mga pinagdaanan na kumunoy ng buhay, sadyang hindi ko alam kung paano ako makakaahon. Subalit makapangyarihan ng Diyos, ang awa at habag niya ibinuhos niya upang sa dakong ito ako'y maakay, mabuksan, mabahaginan at ginagamit tayong lahat. Amen po ba yun? Kaya yun po yung napakahalaga ngayon sa amin. Na gusto po namin ay wag mabigo ang Diyos doon sa awa at habag na ipinagkaloob niya sa amin. Bakit po? Isipin niyo po sa dami ng tao, pinili po niya kami. Hindi ko po tinataas yun ha. Pinili, hindi ko masasabi na, kasi hindi po lahat maglilingkod sa Kanya eh. Hindi lahat ay bibigyan ng kaukulan para maglingkod sa Kanya. Sapagkat sabi nga nating mahal na Apo Kunching, kung ang lahat ay maglilingkod ng parehas, wala na pong magiging, wala na, lahat maglilingkod na lang kung puro sarap na lang na gusto na mula sa Diyos. Iba ang ating Panginoon. Kaya nawa po, ang awa at habag na ito ay maging lifeline ninyo kung kapahingahan na patag ang gusto ninyo. Amen po ba yon? At yan po, na sa bawat araw, pagmulat ng mata, salamat sa buhay na muling pinahiram, Ama, gamitin mo kami, ikaw maghari, mula ulo hanggang talampakan, tutungo naman kami sa dambana upang makipagtipan sa iyo. Bagaman wala mang ating mahal na Apo Kunching, ngunit ikaw'y makapangyarihan, maibibigay mo sa amin ang marapat upang kaming lahat ay makatupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya nawa po, wag lang po, lagi niyo pong tatandaan, isa pang iiwanan ko sa inyo, wag na wag niyo pong hihinga ng pera ang Diyos. Wag na wag. Sasabihin ko po sa inyo, sa unang buhay, akala ko noon, gusto niya yon. Ayaw niya yon. Yung hihingan mo siya ng pera, Ama, bigyan mo ako ng pera, hindi. Sa unang buhay, diyan po ang ginagawa ko eh. Ama, bigyan mo ako ng pera, gusto kong gantihan ito eh, gusto kong pagmalakihan ito eh. Dahil ang pera talaga, tukso yan eh. Sabi nga, ang pera, pinauubaya lang sa'yo, na ikaw ang gumamit, wag lang yung pera ang gumamit sa'yo. Amen? Kaya mga kapatid, wag niyo pong hihinga ng pera ang Diyos. Sapagkat, kahit po doon sa panalangin Ama namin, pagkain lang po, wala pong sanambit na pera. Ano po? Di, yun po kasi yung binabahagi ngayon sa akin, anak, sambitin mo sa kanila.
wag na wag nilang sasambitin sa akin na humingi sila ng pera. Sapagkat tanging siya ang nakababatid kung ano ang kailangan ng bawat isa. Amen po ba yun? Sapagkat kung ang pera ang magiging basihan ng awa at habag ng ating Panginoon, sana wala nang mahirap. At isa na ako doon sa magiging mayaman. Amen po ba yun? Subalit hindi po eh. Mula nang maglingkod po kami, kasama ang ating mahal na Apo Kunching, yung salapi na yan. Kung ibibigay, salamat. Kung wala, okay lang. Nakita niyo si Mami Beth, tinalikuran ang sweldo. Alam niyo po, sinasabi ko may mga kapatid po ako may trabaho dyan. Tinalikuran din po nila. Si kapatid na Roland, mga IT, sa choir, mayroon din po. At halos lahat ng alagad, nagninegosyo po sila. Alam niyo po, si Mami Beth ang nakapokus ako. Binibilang ko po kasi yung 30,000 a month eh. Eh ilang taon na siya? 11 years. Sige po, kwentahin nyo. 30,000 a month times 12 times 11. Sige po, magkano yon? Ilang milyon na? Ano po? Ang galing kong magkwenta dyan. Sa isang 360,000 a month, a year, times 11. So, magkano na? Abutin na siya ng almost 4 million. Buhay pa ba ang Diyos? Ang galing kong magkwenta, no? Ano po? Galing ng Diyos. Yun po yung kaukulan na ipinasisiwalat ng Diyos, hindi para magmayabang. Paano ito iiwanan ng isang tao na hindi lapat sa Kanya? Amen? So, ibig sabihin, yung isinuko na yon na salapi na hinahanap ng tao, Mami Beth, ilan na ang naging tubo? Ha? Sablusa. Ano, tingnan nyo nga po, 10 doble na ang naging tubo mula nang wala siyang trabaho. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po ang sinasabi po namin sa inyo. Kung naririnig niyo po ang pagbabahagi nating mahal na Apo Kunching, na anong sinabi? Nagninegosyo ang ating buy and sell ng palay, ang ating mahal na Apo Kunching. Anong sabi ng Banal na Espiritu sa kanya? Konstansya. Tumugot ka sa pabimili ng palay. Kung kumakain ka, ang mga kapatid mo, higit kang kakain. Amen? Kaya, yun lang po talaga. Doon makikita mo na ang awa at habag ng ating Panginoon ay binubuhos niya doon sa mga anak niyang nagtatrabaho ng totoo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya halina po kayo, magtrabaho po tayo. Amen? Magtrabaho po tayo sa Ama sapagkat masarap siya magpasweldo. Sabi siguro ng mga tao, may sweldo kaya sila? Wala po kaming sweldo eh. Subalit, ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang kalusugan, sa kabila ng aming nadadanas, eto po kami. Diba? Ang sarap! Ang sarap! Bakit? Wala kaming pambiling damit, dinadamitan kami ng Diyos. Amen? Wala kaming pambili ng lipstick, may nagbibigay ng lipstick. Wala kaming pambili ng pabango, may nagbibigay ng pabango. At sa inyo, ito sasabihin ko po sa inyo bilang tao, ang pabango ang ibinibigay sa'yo, yung atasan ng Diyos na ibibigay sa'yo, hindi siya magbibigay ng Johnson na cologne. Hindi. Talaga pong may mga pangalan na doon mo lang makikilala na mahal pala yun. Dahil minimithi nila na pagalakin din ng Diyos doon sa mga lingkod niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po. Mild lang po yun na sinasabi ko po sa inyo. Upang danasin po nating lahat, hindi lang po kami mga lingkod, maging kayo rin po. Dadanasin niyo po yun. Nasabi nga ng ating Panginoon, kung si tatay halimbawa ay napakarami ng salapi at napakarami na niya nakakamtan, dahil sa awa at habag ng ating Panginoon, na siya ay nagkaroon man ng karamdaman, mahal siya ng Diyos. Bakit? Ay tingnan nyo nga, ngayon, yun pala ang purpose ni God. May mabago sa kanyang kaluluwa. Amen po ba yun? Kaya talaga pong masusuri mo na ang pangangailangan natin araw-araw ay hindi basihan para lang sabihin natin kinaawantan ng Diyos. Damhin po natin ang laman ng ating kalooban. Ang ating puso, ang ating isip, ang buo nating pagkatao, kung paano tayong pinahihinga ng Diyos na walang alalahanin. Amen po ba yun? At lagi niyo pong tatandaan, nating lahat, ang isip, ang puso natin, may kapasidad lang yan kung ilan ang dapat mong ikarga. Amen? Parang sasakyan po yan. Kapag ang isip mo'y kinargahan mo ng 20 at ang laman lang yan ay 10, sigurado may puputok dyan. Amen po ba yun? Ganon din po sa puso mo. Pag sumobra ang karga mo dyan at hindi kaya ng puso mo, sigurado may puputok din dyan.
Kaya ano ang awat habag ng ating Panginoon? Kilalanin siya upang ang puso't isip mo ay mapatag sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po ang paanyaya ng ating Panginoon. Bakit may dakong ito? Bakit siya nakikipagtipan? Bakit may apo kung siya na ginamit? Bakit may mga alagad na nagsusumigaw sa kabutihan ng Diyos? Sapagkat hindi po namin ito sasambitin kung hindi namin dinaranas. Lahat po ng sinasambit namin sa inyo ay ibinibigay ng Diyos, pinadadana sa amin upang ibalita namin sa inyo dahil yun ang kaparaanan ng Diyos upang kayo rin po'y makapagpahinga ng relax. Buhay po ba ang Diyos? Ang relaxation, hindi lang ang pagtungo sa ibang bansa. Ang relaxation, hindi lang ang kasino. Ang relaxation, hindi lang yung sumayaw ka. Sige, subukan nyo po. Maglingkod po kayo, marirelax kayo. Pagkatapos ng biyahe nyo, kung doon kayo, may problema ka pa rin pag-uwi. Amen po ba yun? Kaya makapamili po kayo. Kaya yan po yung pinili namin Bilang mga lingkod, eto po, sa relax na ibinigay ng ating Panginoon, sabi ko nga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Opo, talaga po, na ang naging punto, ang kabuuan na ibinibigay ng Diyos sa bawat araw sa mga hinirang, lalo na sa ating mahal na Apo Kunching, lahat ng hindi namin nakamtan sa mundo ng tao at hindi na ibigay ng tao sa amin, ibinigay ng Diyos sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito po ay ang awat habag niya, ang kapahingahan niya, ang puspos na pag-ibig niya upang mabuhay po kami na walang pangamba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po, salamat sa Ama, purihin siya, sapagkat wala man po ang ating mahal na Apo Kunching, ngunit ang banal na Espiritu ay patuloy nagbabahagi upang tayo ay magalak. Muli po, magandang tanghali po sa hapon ito. Maraming salamat po, Mami, sa napakaganda niyo pong ipinahayag mula sa karanasan, mula sa puso na maaari natin pulutin at i-apply din po sa ating mga buhay, pananampalataya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Pumalakpak ang lahat ng tulog. Ang galing nyo, attentive nga po kayo. Dahil kung hindi kayo attentive, baka may pumalakpak sa inyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Naway binusog kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid na ibinigay sa inyo sa hapong ito. Naway uuwi kayo na puno ng galak, may kapayapaan, may kagalakan, at taglay ang awa at habag ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Mga ilang paalala po, bukas po, unang linggo ng buwan, ang ating pong samahan bilang Kapatirang Divine Mercy po, ang nakatalagang mga siwa sa unang banal na misa sa ating parokya sa ganap na ika-6 ng umaga. Malugod po namin kayong inaanyayahan. Kung kayo po ay dadalo, t-shirt po na puti o Divine Mercy t-shirt tsaka maong pants. At kung wala naman pong ganon, kahit anong kasuotan na alam niyo pong lapat sa araw ng pagsamba sa Panginoon, sapagkat ipinatutupad na po yung bawal ang miniskirt, bawal ang mga maninipis sa damit, bawal ang sleeveless, kundi yung akmang kasuotan sa oras at araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen po? At sa darating po na Miyerkules, 8 ng Pebrero, ang ating pong buwan ng misang pasasalamat sa ating Panginoon. Dito naman po yun sa ating dambana. Magkakaroon na po ng konting adjustment, mapapaaga lang po ng konti. Sa Miyerkules po na darating, ang ating pong banal na misa sa dakong ito ay sa ganap po ng 4:30 ng hapon. Okay po ba yun? Sabi niyo po, mahal niyo si Lord. Amen? Mahal niyo ang mahal na Apo Kunching. Kung mahal niyo si Apo, wala man siya dito, ipadama niyo ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng maalab yung pagtanggap. Kaya kayo po ay paparito. Amen po? At mga ilang paalala pa din po, tinatawag ko po ang ating mahal na kapatid, si kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Nabusog po ba kayo? Marami po ba kayong napulot? Marami po kayong ipapasalubong sa daratnan nyo sa inyong mga tahanan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat minsan na naman po, tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon kung saan nga po ang dakong tipanan niya ay dumating na naman kayo upang
ang mga ibinahagi ng kapatid ko ay tuluyang magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin sa magandang ibinahaging tema ng ating kapatid. Nais ko lang pong imbitahan uli kayo mamayang gabi po kung sino po yung pwede, meron po tayong gawain. At sa Lunes po, nawa po magkita-kita tayo uli sapagkat sa bawat araw po, iba-iba po ang hain ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po, huwag tayong pasubok sapagkat sabi nga ng mahal na Apo Kunching, kahit wala siya, ang Espiritu na ay narito, ang Espiritu ng ating Panginoon ay narito sapagkat ang Panginoon ang ating pinupuntahan. Amen po ba? Kaya po kung tayo may mga kahilingan, dumulog lang tayo at naririnig tayo ng ating Panginoon. At nakikita rin tayo ng Apo Kunching ng kanyang Espiritu kung sino yung pumaparito sa dakong ito at kung sino lang yung pumupunta pag nandito siya. Pakita po natin sa ating Panginoon na wala man yung taong ginagamit, nandito tayo sapagkat siya ang pinupuntahan natin. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pagkatapos po uli nating magsiawit, pipila po uli tayo ng 3 pila, isa sa gitna, magkabila, para po sa pagbebendisyon ng ating mga mahal na kapatid na pinag-atasan po ng ating Panginoon na upang ibigay ang marapat sa bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko po ang mga choir para magsitayo po tayo para sa awitin. Kung alam niyo po ang awitin, sabay-sabay po tayo. Naway
Sige po, pumila tayo ng 3 pila. Isa sa gitna, magkabilang gilid po. Sige.